Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit maraming kabataan ang sumasagot sa magulang, sinusuway ang utos ng magulang, kaya paano natin masasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Sinabi ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat natin tulungan ang kabataan para sa ating kinabukasan. Maraming hinaharap na problema ang kabataan at nawawalan na ng pag-asa. Kailangan nating tulungan ang kabataan sa kanilang problema para masiguro nilang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ating tatalakayin ngayon ay pagsagot ng mga kabataan sa mga magulang o nakakatanda. Pagbili ng mga kabataan ng produkto ng galing ibang bansa. Kakulangan ng pag-iipon sa wastong tubig, pagkakaroon ng mental health at academic workload. Maraming mga kabataan ang normal na lang sa kanilang sagot-sagutin ang kanilang mga magulang o mas nakakatanda sa kanila. Dahil sa kawalan ng galang, maraming magulang na ang abala sa kanilang mga trabaho kaya't hindi na nila masyadong natututukan ang kanilang mga anak at hindi nila ito natuturuan ng paggalang o magandang asal. Pagsagot ng mga kabataan sa mas nakakatanda, kakulangan ng pag-uunawa o komunikasyon. Minsan, ang mga kabataan ay maaaring sumagot sa mga magulang o nakakatanda dahil sa kakulangan ng pag-uunawa o hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Madalas, hindi tayo nauunawaan ng ating mga magulang o mga nakakatanda sa atin tungkol sa mga pinagdadaanan natin sa paaralan. Kaya tayo madalas pagod, madalas puyat at pagiging emosyonal. Pagkakaroon ng sariling pag-iisip. Habang lumalaki ang mga kabataan, sila ay nagkakaroon ng sariling pag-iisip at pananaw na sa mga bagay-bagay. Ngunit, hindi lahat ng oras papanig ang ating mga magulang sa ating pananaw, kaya nagkakaroon tayo ng mga pagkakasagutan. Pag-unawa sa mga pagkakaiba. Mahalaga rin na matutunan ng mga kabataan na magkaroon ng pag-uunawa sa magkaiba ng mga henerasyon at karanasan. Pagpili ng mga produktong galing ibang bansa. Maraming mga kabataan ang bumibili ng mga pang-ibang bansang produkto o makinig sa kantang gawa ng ibang bansa. Popularity ng mga dayuhang brand at produkto. Sa isang survey na isinagawa ng mga kabataan, malabas na ang mga dayuhang brand at produkto ay mas popular at in-demand kaysa sa mga lokal na brand at produkto. Kulangan ng suporta at promosyon. Ang mga lokal na produkto ay maaaring magkaroon ng kakulangan ng suporta at promosyon mula sa pamamahalaan, mga negosyante at mga mamimili. Promosyon at marketing. Dapat bigyan ng promosyon at marketing ang mga lokal na produkto upang mas kilalanin at accessible ang mga kabataan. Kakulangan ng pag-iipon at wastong paggamit ng tubig. Maraming mga komunidad sa Pilipinas ang hindi nakakapag-ipon ng sapat na tubig para sa pangangailangan nila, lalo na sa panahon ng tagtuyot o kalamidad. Kakulangan ng pag-iipon at wastong paggamit ng tubig. Maraming komunidad sa Pilipinas na hindi nakakapag-ipon ng sapat na tubig para sa pangangailangan nila, lalo na sa panahon ng tagtuyot o kalamidad. Kakulangan ng edukasyon. Ang edukasyon tungkol sa pagtitipid ng tubig ay mahalaga upang maipahayag ang kahalagaan nito sa mga individual. Bilang mag-aaral, sinisigurado kong nakasara ng maayos ang mga gripo. Maglaban ng minsanan. Gumamit ng baso habang nagsisipilyo. Huwag gumamit ng hose habang naglilinis tayo ng sasakyan o nagdidilig ng halaman. Gumamit ng tabo habang naliligo. Gumamit ng palanggana sa paghuhugas ng plato. Mag-imbak ng tubig. Siguraduhin na nakasara ng maayos ang mga gripo. Ang mga kabataan ay maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan ng isip tulad ng depression, anxiety at iba pang mental health condition. Ito ay maaaring dulot ng mga stress tulad ng academic pressure, social media, family issues, at iba pang mga personal na kadahilan.
uri ng mga epekto sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga profesional na pangkalusugan ay maaaring magtanong tungkol sa mga epekto ng mga sistema ng kabataan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tulad ng pag-aaral, pakikipagrelasyon at iba pa pang mga aspekto ng kanilang buhay. Ito ay makatutulong sa pagkaunawa sa kung paano makapekto ng mga sistemas sa kabataan. Trauma o pagkakaroon ng mga stressful na pangyayari. Ang mga traumatic experience tulad ng pag-aabuso, pagkamatay ng mahal sa buhay, o iba pang mga malalaking pagbabago sa buhay ng isang bata ay maaaring magdulot ng mga mental health issues. Ang mga stressful na pangyayari tulad ng paglipat ng tahanan, paghihiwalay ng magulang, o pagkakaroon ng mga problema sa paaralan ay maaaring magdulot din ng apekto sa kalusugan ng isip ng bata. Pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan, kasama na ang mental health. Mabigat na akademikong workload. Ang mabigat na akademikong workload tulad ng maraming takdang aralin, mga proyekto at mga pagsusulit ay maaaring nagdulot ng stress sa estudyante. Ang pagkakaroon ng maraming responsibilidad at oras na kinailangan para sa pag-aaral ay maaaring maging sanhi ng sobrang pagod at pagkaubos ng enerhiya. Usap sa mga kapwa-estudyante. Ang pakikipag-usap sa mga kapwa-estudyante ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga nakaranasan at workload. Ang pagtatanong sa kanila tungkol sa dami ng gawain, oras na ginugugol sa pag-aaral at mga karanasan sa pagharap sa academic workload. Taas na expectations. Ang mga matataas na expectation mula sa magulang, guro at lipunan ay maaaring magdulot ng malaking pressure sa mga estudyante. Ang kultura ay magkakaroon ng mataas na grado at pagiging top performer ay maaaring magdulot ng stress at pagkakaroon ng labis na kahumalingan sa mga estudyante. Pagkakaroon ng balanse sa buhay. Mahalaga na ang pagkakaroon ng balanse sa buhay ay ng isang estudyante. Dapat maglaan sila ng oras para sa pahinga, libangan at iba pang intense at aktibidad na nagbibigay ng kasiyahan. Ang pagkakaroon ng ibang outlet bukod sa pag-aaral ay nakakatulong sa pag-iwas sa nagkakaroon ng sobrang stress. Kung susumahin ang lahat ng nasabi, dapat matulungan ng lipunan upang matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga batang Pilipino tulad ng pagsagot sa nakakatanda, bumili ng produktong galing ibang bansa, kakulangan sa pag-iipon ng tubig, pagkakaroon ng mental health at academic workload. Tulad ng sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pagtulungan at ang pag-aalaga natin sa kanila, hinuhubog natin ang kinabukasan. Bawat tulong at pag-unawa ay hakbang patungo sa maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Sama-sama, palakasin natin ang pag-asa ng bayan.